Praise be to God. Hallelujah. So, kamusta po ang bawat isa? Beauty. Pakitingnan mo nga ang katabi mo. Kaninong kamukha na siya? Yes. Kamukha mo na po siya o kamukha na ni Lord? Amen. Naniniwala ba kayo na kapag ikaw ay nasa Panginoon, na pwede ka pa rin mawalan ng pera, mawalan ng cellphone, mawalan ng bahay. Pero kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, pwedeng lahat ng nawala sa'yo, pwedeng ibalik ng Diyos. Naranasan na ba kayong mawalan ng pitaka? Naranasan nyo na ba kayong mawalan ng gamit? Pero nagtiwala ka sa Panginoon, yung nawala sa'yo ay naibalik ng Diyos na mas maganda pa. May pagkakataon kasi na inaalaw ng Panginoon ang mga bagay sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Pero lagi nating tandaan, may layunin ang Diyos. Kaya kapit lang. Sabihin nga po natin, kapit lang. Ayan, kapit lang. Ang ating pamagat sa ay pwede rin kapit lang. Pero ito ay God's master plan. Tayo po tayong lahat. Sa ating pong babasahin patungkol po sa God's master plan ay nasa Roma chapter 8. Ayaw, nakasarado pa yata. Teka ha. Yan na. Kailan baka dito sarado pa? Oh, sarado pa yata. Pula na pagpula, sarado. Dapat green. Yan. Okay na. O nga. So, ready na ba kayo magbasa? Ano ba ang master plan of our God? Yan po ay malinaw na nakasulat sa Roma chapter 8 verses 28 to 30. At tulungan tayo ng Holy Spirit, mangusap siya sa atin. Ready? Go! Sa lahat ng bagay, na kanyang tinawag ayon sa kanyang layunin. Sapagkat alam na ng Diyos kaya nga, mga taong pinili ng Diyos noong ay tinawag niya at ang mga tinawag niya matuwid at ang itinuri niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, narito ang iyong mga tinawag, tinipon mo sa lugar na ito upang kausapin mo, katagpuin, palakasin at ihanda sa karangalan. Mangyari po sa amin ang inyong master plan. Tulungan mo lang kami, O Diyos, na patuloy na manatili, kumapit sa iyo ng matibay, sapagkat ikaw na nangako ay tapat at makapangyarihan. Hindi ka, O Diyos, nakakalimot, at ang mabuting gawaing sinimulan mo sa amin ay buong katapatan mong binabantayan hanggang ito ay matupad. Panginoon, salamat po. Buhusan mo kami ng masaganang biyaya upang matupad sa amin ang iyong master plan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Makikita po natin diyan na ang master plan ng Panginoong Hesus ay dumadaan sa tatlong estado. Ano-ano po yung estado na yon? Nailagay ko po kasi ito sa dulo. Pero ito po ay makikita po natin na sa binasa nating Romans chapter 8, nandito po yung 3 stages sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo, tinawag tayo ng Diyos? Tinawag tayo ng Panginoon sapagkat meron siyang gustong gawin sa ating buhay. Dumadaan man tayo sa maganda o pangit na kalagayan,
sa mabigat o magaang na sitwasyon ng buhay, pero bahagi yan ng layunin ng Diyos sa atin. Kamusta ang inyong buhay nitong nakaraang linggo? Magaang ba o mabigat? Nakakaranas ba kayo ng mga kahigpitan, kakulangan o kasobrahan? O tama lang? Ayan. Naniniwala tayo, ang sabi nga ay, ang tatlong stages of God's calling sa mga tinawag ng Diyos. Una, tayo po ay pinawalang sala. Justification. Ang lahat po ng sumasampalataya sa Panginoong Hesus ng buong puso ay pinatawad na sa lahat ng kasalanan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pinatawad ka na. Kaya ba nating tanggapin ang katotohanan na tayo ay pinatawad na? Bago ko pumasok ng high school, ako po ay parang anghel, walang kabisyo-bisyo. Para bang ako ay may halo sa ulo. Walang kamalayan, inosente. Pero pagpasok ko ng high school, natutunan ko na ang iba-ibang bisyo. Andiyan ang paninigarilyo, pag-alak, pag-marijuana, pagbabasa ng mga hindi dapat basahin, panonood ng mga hindi dapat panoorin. Halika, Ruel, nonood tayo sine. Saan? Yan, sa GEM. Sa Troy. Ano ba narinig ko, Troy? Hindi. At bago pa ako matapos ng high school, naramdaman ko na ang dami kong ginawang kalokohan at kasalanan. Ang pangarap ko pa naman noon maging sakristan at maging pare. Wow! Hindi ko alam. Dahil sinasama ako ng nanay ko every Sunday sa simbahan, nakakarating kami kung saan-saan, ang pinakamalayo, Antipolo. Nagkaroon ako ng hangarin na isang araw ako ay nakaabito. At pagkatapos ay ako ay natayo sa harapan. Pero dahil sa karumihan na naramdaman ko, gumraduate na ako ng high school, nagpatong-patong naman yung karumihan ko. Sabi ko, hindi na ako karapat-dapat dahil ang dumi-dumi ko na. Ako pa sa kaisa-isang anak ng nanay ko na talagang parang may nagsabi, the black sheep of the family. Bakit kanyo? Yung naikwento ko na sa inyo, sa umaga, yung kapatid kong Kuya Boy, naghuhulog sa alkansyang bao. Nagtataka siya, araw-araw siyang naghuhulog, pero pagaang ng pagaang. Hindi niya alam sa gabi. Nakita ko yung taguan ng bao niya. Habang tulog ang lahat, sinusungkit ko yun. Kaya nagugulat siya, anong himala meron sa bao? Pagaang ng pagaang. At nananakit ako ng mga kapatid ko, 5 yung babae kong kapatid. Kaya, nasabi ko, hindi na ako karapat-dapat sapagkat ako ay maruming-marumi. Pero alam nyo, kapag may plano sa iyo ang Diyos, tatawagin ka ng Panginoon. Ilalapit ka sa Kanya at patatawarin ka sa lahat mong kasalanan. Kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, lahat ng kasalanan ay buburahin na. At magiging kasimputi tayo ng bulak. Kaya mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay namatay para tayo ay tubusin sa lahat ng ating kasalanan. At dahil sa kanyang kamatayan, lahat ng ating kasalanan ay inako niya. Di ba ang isang dahilan kaya nga siya namatay para tayo ay tubusin. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng tubusin? Bibili ka ng soft drinks, wala kang bote. So ngayon, mag-aantisipo ka ng 5 piso. Para matubos yung 5 piso mo, kailangan isauli mo yung bote. Mga kapatid, lahat ng kasalanan natin, tinubos na ng Panginoon. Hinugasan na tayong lahat ng banal na dugo ng Panginoon. Wala siyang itinira kahit isang kasalanan. Wala na, pinatawad na tayo. Naniniwala po ba tayo dyan?
Sino ang naniniwala magtaas ng kamay? Wala na siyang kasalanan. Ayan, hallelujah. Hindi ako nagsabi noon. Hindi ako nagsabing wala ka ng kasalanan. Ang nagsabi noon ay ang banal na salita ng Diyos. Pag sinabi ng salita ng Diyos, totoo yun. Hallelujah. Kung hindi sana muling nabuhay ang Panginoon, nananatili yung kasalanan natin. Kaso muling nabuhay ang Panginoon, kaya lahat ng kasalanan natin, burado na. Na-erase na. Kaya ako'y nagkaroon ng pag-asa. Ang sabi ko, yes, Lord, makakapaglingkod uli ako sa inyo. At ngayon, ako po ay pastor sa inyong harapan at nangungusap, nangangaral ng banal na salita ng ating Diyos na buhay. At yan ay naging posible. Pangalawa, lahat ng tinawag ng Panginoong Hesus ay hindi lang pinawalang sala, justified. Hindi na pag sinabi sa iyo ng kalaban, yan, si Ate Chona, naku, madalas nag-iinom nung araw yan, na madalas ganyan. Hindi ka dapat naging song leader yan. Ano yung sasagot mo, Ate Chona? Dati yun. Sasabihin mo sa kalaban, noon yun. Ngayon pinatawad na ako. Ginawa na akong karapat-dapat. Pag sinasabihan ka ng kalabang ganon, sasabihin mo lang, noon yun. Dati yun. Okay, lahat ng pinawalang sala ng Panginoon ay kanya namang dinadalisay. Sabihin nyo, dinadalisay. Dinadalisay. Ayan. Sinasanctify, dinadalisay. Sapagkat nung tayo ay tinawag ng Panginoong Hesus, meron pa rin tayong mga ugali, kaisipan na hindi agad nawala. Hindi agad nabago. Kaya tayo ay patuloy na binabago ng binabago from glory to glory. Na alam niyo ba yung kantang, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. God is changing us from glory to glory. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Maganda siya nung isang linggo, mas maganda siya ngayon. Naniniwala ba kayo dyan? Oh. At ang gandang yan ay sinisimulan sa kalooban ng puso. Nagre-reflect sa labas. Okay? Dati, kung magmura ka, ang lutong. Ngayon, makunat na. Dati 10, ngayon 5 na lang. Ba, nabawasan. Ngayon, dati 5, naging 2. Ngayon, di ka na nagmumura. Hallelujah! Praise be to God. Dati, kumakachismis ka. Wagas talaga. Pero ngayon, ang chinichismis mo na ay ang kabutihan ng ating Panginoon. Dati, paraway ka. Dati, basagulero. Nakikipag-away ka kahit sa maliit na bagay. Pero ngayon, hindi ka na nang aaway. Sinasabi mo, di baling ako ang awayin nyo. Wag lang kayo ang awayin ko. Hallelujah. So, nababago tayo ng nababago sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. At habang tayo ay nandito sa earth, patuloy tayong babaguhin ng Panginoon hanggang matulad tayo kay Kristo Jesus. Hindi na gumagante, hindi na nagbabanta. Hindi mo ako kinamayan, ha? Tingnan na. Hindi rin kita kakamayan. Hindi mo ako binate, ha? Hindi na kita babatiin mula ngayon. Hindi ako nakautang sa'yo, ha? Hindi ka na makakautang sa akin. Paano natin tatalunin yung mga taong mahirap pakisamahan? Sa pamamagitan ng kabutihan. Ngayon, mga kapatid, hindi lahat ng ginto ay kumikinang. Hindi lang din lahat ng kumikinang ay ginto. Papaano mo masasabi na mataas ang value ng ginto? Ano ang measurement?
Sa karat. Karat is a unit to measure the purity of a piece of gold. Ang pinakapurong ginto, ilang karat? 24. Ano ibig sabihin pag 24 karat na gold yan? Puro yan, walang halo yan. Pag sinabing ano ba yung susunod sa 24? 18 karat. Love, yung suot mo ba, ilang karat yan? Si Kap, may suot yan eh. May suot ka ba ngayong Kap? 21. Yung 18 karat, ilang ano yun? Amount na ginto yun? 75%. Tapos 25% non-metal. At ang isa ay 14 karat. Ibig sabihin, 14% lang ang ginto nun. Then the rest is metal. So, paano naman ipupurify ang isang ginto na maging 24? Paano? Paano patataasin ang value ng isang ginto? Alam niyo kung paano? Idadarang sa apoy. Sa napakainit na apoy. Around and more than 2,000 Fahrenheit centigrade. Basta napakainit. Grabe. Sobrang, anong dahilan? Pag ang ginto pala ay dinarang mo sa apoy, matutunaw yan. Kapag tinunaw yan sa napakainit na apoy, umiibabaw yung metal. Umiibabaw yung mga impurities. At pagkatapos ay kakalusin yun. Kaya ang matitira, purong ginto. Palalamigin at pagkatapos tsaka gagawing alahas. Kaya pansinin nyo, pag hindi, kailangang idaan sa apoy. Kailangang idaan sa mainit na pressure para lumutang yung mga impurities. At yung value ng ginto ay tumaas ng tumaas hanggang maging purong ginto. Mga kapatid, dito po sa sanctification, dito po sa pagdadalisay, lahat po tayo dadaan dyan. Ang tawag po dyan ay sanctification, pagdadalisay. Kaya hindi pwede, kapag ikaw ay anak ng Diyos, kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, ikaw ay hindi pwedeng hindi dadalisayin ng Diyos na buhay. Kaya huwag ka na magtataka kung may inaalaw ang Panginoon na mga matitinding pagsubok na kung saan ikaw ay talagang iiyak. To the point, ikaw ay masasaktan. To the point, ikaw ay gusto mo nang bumitiw. Huwag kang bibitiw, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, kapit lang. Lahat tayo dyan. Walang exempted dito. Kahit ako, kahit bago, lahat po tayo dadalisayin, not to destroy us. Ngayon, meron ka bang mga mabigat na pagsubok? Naku, ginagamit ng Panginoon yan para palutangin yung mga impurities. Palutangin sa ating puso yung mga hindi dalisay na bahagi ng ating katauhan upang yun ay alisin. Di ba, maski sa mga puno, para maging mabunga ang puno, ang tawag doon, pinuprune. Pinuprune yung puno para lalong maging mabunga. Ang mga pagsubok, kontrolado ng Diyos yan. Inaalaw yan para talagang tayo ay maging dalisay, tumaas ang value natin sa paningin ng Diyos. Bakit kailangan itaas ng Diyos yung value natin? Bakit kailangan dalisayin ng Diyos yung ating pananampalataya? Bakit sa tingin nyo? Sapagkat, para mahubog tayong katulad ni Kristo Jesus. Mabait ba ang Panginoong Jesus? Sa kabaitan ng Panginoong Jesus, meron pa ring umaway sa Kanya. Sa bait mo bang yan, may umaaway pa sa'yo? Yan. Sino ba yung umaaway sa'yo? Yung katabi mo? Yung kapitbahay nyo? Dito sa church, sa bait mong yan, may umaaway ba sa'yo dito sa church?
Sa bahay nyo, may umaaway ba sa inyo o ikaw ang nang-aaway? Huwag ka na magtataka kahit napakabait mo, kahit napakaamo mo, kahit hindi ka makabasag pinggan. Magugulat ka, merong aaway sa'yo, merong hindi makakaintindi sa'yo, masasaktan ka, iiyak ka. Si Lord Jesus ang pinakamabait. Pero pansinin po natin, siya po ay ipinagkanulo, siya po ay sinaktan at binenta at kung ano-ano pang pag-aakusa ang ginawa sa kanya. Kapatid, inaalaw ng Panginoon nyo para tayo ay lalong mahubog na katulad ng Panginoong Hesus. Pero ang tanong, bakit? Bakit inaalaw ng Panginoon na tayo ay madalisay? Sapagkat may inihahanda siyang, pagpaparangal. Merong, ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter, kasi doon, ayan ganito nga ang sinasabi ng kasulatan. Wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Sino ba dito nagmamahal sa Panginoon? Amen. Naniniwala ba kayo may inihahandang napakagandang bagay ang Diyos sa buhay mo? Maaring hindi mo pa ito nakikita. Hindi mo pa ito naiisip. Pero siguradong sigurado, kung para sa'yo, para sa'yo. Pag umorder ka ba ng Shopee sa pangalan mo, sa kapitbahay i-deliver, ikaw ang hahanapin. Ang sasabihin, Marivic Rosal, alam nga naman pupunta kila Kuya Nap yun. Hindi, ang para sa'yo, para sa'yo. Kapatid, meron para sa'yo. Kapit lang. Huwag kang bibitiw sapagkat maaring bago ka itaas ng Panginoon, bago ka parangalan ng Panginoon, bago ka bigyan ng Panginoon ng promotion, no ano pa man blessing niyan, ay merong siyang prosesong pagdadaanan mo. Huwag kang bibitiw sapagkat merong karangalang naghihintay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Maraming mga plano ang tao. Naniniwala po ba kayo? Kapag ang plano na ito ay makakasira sa iyo, sisirain ng Diyos. Dahil yung plano ng Panginoon ang matutupad. Ayaw ng Panginoon na mismo yung plano niyang maganda sa iyo. Kaya may time, magugulat ka, may pinagpe-pray ka, hindi nangyayari. Meron kang inaasahan, hindi natutupad. At may mga pangyayari pa nga, nawawalan ka. Bahagi yan ng proseso para matupad sa iyo yung God's master plan. Alam nyo, si Mama Cynthia, ikakasal na. Hindi natuloy. May engagement ring na. Meron ng, ang tawag dito, everything is ready na. May bahay na siya sa Amerika. May kotse na siya sa Amerika. Lamang ng 2,000 sa akin yung mapapangasawa niya. Ang pogi talaga. Kaya lang hindi maka-Diyos. Hindi naniniwala sa Diyos. At alam niyo, hindi natuloy yung plano nila. Bakit? Kasi may mas magandang plano ang Diyos sa buhay niya. Ayun! Hallelujah! Alam nyo, kailangan may mga nangyayari sa buhay natin kung minsan hindi natin maintindihan. Kasi ang Diyos, ang sabi nga, maraming plano sa puso ng tao, pero ang matutupad pa rin yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya kapit lang kapatid, huwag kang bibitiw. Parang hindi mo naiintindihan, pero talagang kailangan mangyari yon. Si Pablo, bakit nabulag si Pablo? Ang gusto lang naman ni Pablo, makapaglingkod sa Diyos, di ba? Si Pablo on the way sa Damascus para hulihin ng mga mananampalataya. Siya ay nabulag. Pero alam nyo, yung pala ang paraan para si Pablo ay talagang makapaglingkod ng maayos sa Diyos.
the first king of Israel, si Saul. Siya po, sa pamilya nila ay nawalan ng mga donkeys. Ano niyo yung donkeys? Ano ba yung Tagalog ng donkeys? Asno, no? Asno ba yon? Yung kabayong maliit. Asno siguro. Asno nga. Ngayon, ba't nawala yun? Ba't nawala? Nagtataka ba kayo sa buhay? Bakit biglang may nawawala sa inyo? Nawala ang boyfriend mo, nawala ang girlfriend mo, nawala ang cellphone, nawala ang pitaka, nasunog ang bahay. Bakit nangyayari yun? Nawala ang ganito, nawala ang ganyan. May purpose ang Lord. Bakit nangyari yan? Magtiwala ka lang. Kapit ka lang sa pananampalataya. Huwag kang bibitiw. Kung hindi nawala yung mga donkeys, mga asno nila Saul, hindi niya mamimit si Samuel na nag-anoint sa kanya na maging hari, maging unang hari ng Israel. Alam nyo, meron akong cellphone na tumalon ako sa swimming pool. Hindi ko alam na nasa bulsa ko. After 30 minutes ko na lang nalaman na may cellphone ako sa bulsa. Kaya nung naramdaman ko ba't mabigat yung bulsa ko, ahon agad ako. At yung cellphone, niligtas ko. Kaya lang wala talaga. Nalunod na. So, pwede ako malungkot. Lord, andito kami sa water baptism. Ay, siya nga pala, meron tayong water baptism, ha? Baka gusto niyo magpa-water baptize, palista na po kayo. So, sabi ko, Lord, pwede ako magreklamo eh. Bakit na sira yung cellphone ko? Nandito ako sa gawain mo. Ba't di mala ako napaalalahanan? Pero hindi. Sabi ko, Lord, kaya mong palitan to. Kaya mo akong bigyan ng ibang cellphone. Alam niyo, wala pang 2 linggo, 1 linggo, may nagbigay sa akin ng mas mataas na uri na bagong-bagong cellphone. Hallelujah! Kaya kapatid, kung ano man yung hindi mo maintindihan na nangyayari sa iyo, kapit ka lang sa Panginoon. Ang pinaka-the best is stay in faith. Ang sabi nga dito sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko, ang dami palang plano ng Diyos sa atin para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Isang plano na napakaganda at hindi papayag ang Diyos na hindi ito matutupad. Ngayon, kapatid, para matupad yan, yung magandang planong punong-puno ng kinabukasan, may pagkakataon ng Diyos, iaalaw ka sa isang kalagayan na ayaw mo. Hanggang makita mo na kailangan mo maging masunurin sa Diyos. Saan mo gusto matupad ang plano ng Diyos sa buhay mo? Sa mabuting paraan o sa masakit na paraan? Sa madaling paraan o sa mabigat na paraan? Walang pipili sa atin na matupad ang magandang plano ng Diyos sa masakit na paraan. Di ba? Siyempre lahat tayo gusto natin sa magandang paraan. Kaya lang, sabihin nyo, kaya lang. Naniniwala ba kayong matigas ang ulo ng tao? Yung bang katabi mo, malambot ang ulo o matigas? Yan. Hallelujah. Laging may paraan ng Diyos para matupad ang magandang plano niya sa atin. Kilala niyo ba si Jonah? Si Jonah, sino si Jonah? Yung kinain ng whale. Ng malaking whale. Bakit siya kinain? Nilunok siya. Ngayon, si Jonah ay nilunok ng whale, nasa loob siya ng tiyan. Hulaan nyo, ilang araw siya
sa loob ng mabahong tiyan ng balyena? 3. At habang nandoon siya, madilim, mabaho, malansa. Okay? At alam nyo ba, meron mga Bible scholars, ang itong malaking pating at nalumunok sa kanya ay simbolo ng malaking problema na inaalaw ng Panginoon na tayo ay lunukin, na tayo ay mabaon. Masumpungan natin yung ating sitwasyon, ando doon tayo sa gitna ng loob ng malaking tiyan ng problema. At hindi tayo mawawala sa problemang iyon, sa sitwasyong iyon, hanggang hindi tayo nakakaroon ng tamang realization. At napakabuti naman ng Lord. Si Jonah, habang nandoon siya sa loob ng balyena, nahirapan siya, nabahuan siya, at nagsisi siya sa kanya. Kasi si Jonah, inuutusan ng Diyos, pumunta ka sa Ninive at mangaral ka ng pagsisisi para hindi mapahamak ang mga tao sa Ninive, para sila ay hindi maparusahan kasi namumuhay sila sa kasalanan at sila ay gugunawin na ng Diyos. Sila ay papatayin na lahat ng Diyos. Bata, matanda, lahat ng tao sa Ninive mamamatay na. At ang Ninive, kalaban ng Israel. Gusto ni Jonah, mamatay na ang lahat ng Ninive. Kaya ba, pag may kaaway kayo, gusto niya nang mamatay yung kaaway nyo? Siyempre, tayong mga anak ng Diyos, hindi na, di ba? Nung hindi pa tayo Christian, may umaaway sa atin, may nagsusuplado sa atin, may gumagalit sa atin. Di ba? May pagkakataon, nakakaramdam tayo ng hindi maganda sa kanila. Ngayon si Jonah, ayaw niya maligtas ang Ninive. Sa halip na sumunod siya para mangaral at naligtas ang Ninive, anong ginawa niya? Tumakas siya. Sumakay siya sa barko na instead na papuntang Ninive, palayo sa Ninive. Ang nangyari yung barko na yon ay binagyo at ayaw tumigil ng bagyo. At ang sabi ni Ninive, itapon niyo ako sa dagat. Ako ang dahilan kaya may bagyo. At hanggang nandito ako sa barko niyo, hindi to tatantanan ng bagyo. So tinapon siya. At pagkatapon sa kanya, nilunok siya. At doon sa loob ng balyena, nagsisi siya. Kapatid, hanggang hindi siya nagsisisi, hanggang hindi lumalambot yung ulo niya, hindi siya iluluwa ng balyena. At nangyari yon sapagkat may plano ang Diyos na gustong matupad. Praise God naman, si Jonah ay nagbago, nagsisi, kaya ang ginawa, iniluwa siya ng balyena. Alam niyo kung saan siya niluwa? Sa Ninive. Kahit anong layo mo sa Panginoon, yung problema mo, ilalapit ka sa Panginoon. Darating ang time, sa tindi ng sitwasyon, sa Panginoon ka rin tatawag. Darating ang time sa iyong matinding kagipitan, sa Diyos ka din lalapit at tatawag at hihingi ng tulong. At ang mabait nating Diyos, hindi ka tatanggihan, tatanggapin ka at tutulungan ka pa rin ng Panginoon. Ganyang kabuti ang ating Diyos. Palakpakan natin siya. Ngayon, pagdating sa Ninive, sinunod niya na yung plano ng Panginoon. Nangaral siya at ang mga tao nagsisi. At alam niyo sa pagsisisi ng mga taga Ninive, nag-fasting sila. Bata, matanda, lahat ng hayop. Nung narinig nila yung mensahe ni Jonah, sabi, sa loob ng 3 araw, ewan ko kailang araw yon, mawawasak ang Ninive. Magugunaw ang Ninive sa galit ng Diyos dahil sa inyong kasalanan. Alam nyo, naniwala ang taga Ninive at sila'y nagsisi at sa kanilang pagsisisi, sila ay nag-fasting at hindi natuloy ang paggunaw ng Diyos sa kanila. Alam nyo mga kapatid, kinakailangan pa siyang kainin muna ng balyena bago siya sumunod. Huwag na nating intayin yun. Gawin na nating sumunod para matupad na yung master plan of God. Ang Israel, bakit hindi agad nila nasakop ang promised land? Dapat hindi tatagal ng 40 years eh. Dapat mga around
A short period of time? Days lang. Dapat nandoon na sila at nadali na nilang masasako. Bakit tumagal ng 40 years? Dahil sa tigas ang ulo. Kapatid, gusto mo bang matupad agad ang magandang plano sa iyo ng Diyos? Anong susi? Sumunod. At huwag kang magmamatigas na ulo. Sapagkat kapag nagmatigas tayo ng ulo, yung isang taon sana nasa iyo na ang blessing, baka umabot pa ng napakatagal. At ang pinakamaganda, mga kapatid, kapag tayo ay nasa gitna ng sitwasyon na hinuhubog tayo ng Panginoon, ang pinakamaganda ay magpakumbaba. Meron pong isang pangyayari dito. Ito po, kapag tayo po ay wala ka namang ginawang masama, ikaw naman ay masunurin sa Panginoon. Naniniwala po ba tayo kahit masunurin tayo sa Panginoon, pwede pa rin tayong masadlak sa napakabigat na problema? Bakit? Kasi nga, dinadalisay tayo ng Panginoon eh. Hindi lang matitigas ang ulo ang makakaranas ng mabigat, pati mababait, pati masunurin. Kahit nagsisimba. Ang pinakasusi para tayo ay makapagpatuloy sa Panginoon, 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Kahit ano mangyari, hawakan niyo mabuti ang pananampalataya. Mawala na ang cellphone. Mawala na ang girlfriend, ang boyfriend, ang bahay, ng kahit ano, mawala na. Huwag lang mawawala ang iyong pananampalataya. Dahil hanggat hindi nawawala ang iyong pananampalataya, matutupad ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kahit ano mangyari, keep the faith. Sabihin nga natin, keep the faith. Keep the faith. Kahit ano mangyari, huwag kayong bibitiw sa pananampalataya. May mabigat ka bang pinagdadaanan ngayon? Marami ka bang pera ngayon o wala kang pera? Ayan. Kahit konti ang pera mo, kahit wala kang pera, hawakan mo mabuti ang pananampalataya. Kung nawalan ka ng pitaka, okay lang yan. Ibabalik yan ng Diyos. Basta huwag mawawala ang pananampalataya mo. Kung nawalan ka na nga ng pananampalataya, nawalan ka na nga ng gamit, nawala pa yung faith mo. Walang-wala na talaga. Ito, merong isang istorya. Nawala lahat, pero hindi nawala ang pananampalataya niya. 1 Samuel. Nang si David at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa bayan, natagpuan nila itong sunog ng apoy. At ang kanilang mga asawa, mga anak na lalaki at babae ay dinalang bihag. Kaya si David at ang mga taong kasama niya ay sumigaw at umiyak hanggang sa sila'y maubusan na ng lakas sa... Naranasan niyo na bang maubusan ng luha sa pag-iyak? Gusto mo pa sanang umiyak? Gusto mo pa sanang lumuha? Wala nang lumabas. Nauubos pala ang luha. Na-experience niyo ba yun? Wala nang lumalabas. Piniga mo pa. Wala na talaga. Pati sipon naubos. Hanggang maubusan na sila ng lakas sa pag-iyak. Lubhang naguluhan si David sapagkat pinag-uusapan ng mga tao na batuhin siya. Nawalan na ng pananampalataya yung mga tao. Nawalan na sila ng pagtitiwala. Ang nakikita na lang nila, batuhin si David. Kasi si David yung leader nila. Na kung totoo wala namang kasalanan si David eh. Alam niyo yung mga taong nadidepress, lumalabo yung kanilang mga pag-unawa. Kaya pati pagdidesisyon ay lumalabo. Ba't nila babatuhin si David? Nawalan din naman si David, nasunugan din siya ng bahay, ng mga lahat ng gamit. Nawalan din siya. At ang buong bayan ay masama ang kalooban dahil sa kanya-kanyang mga anak na lalaki at babae. Anong gagawin mo kapag ikaw nasa sitwasyon ni David? Alam nyo, to keep the faith. Ito ang pinaka-the best. Ito ang pinaka-the best. Palakasin, pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon. Hallelujah. Paano mo palalakasin
ang iyong sarili sa Panginoon. Alam nyo, darating ang time, walang magpapalakas sa'yo, kundi ikaw. Si Pastor Manny, dumaan siya sa matinding pagsubok. Meron siyang isang pastor na inaasahan niya, magpapalakas sa kanya. It so happened, hindi niya makontak yung tao na yon. Kaya ang ginawa niya, dumiretso siya sa Panginoon. At sa Panginoon siya diretsang nagpalakas. Ang tanong ito, wala kang mapuntahang kapatiran. Gabing-gabi, sino ang pwede mong tawagan para palakasin ka? Tatawagan ko si Pastor Well. Ako, baka tulog na yon. Ring ng ring. Ayaw naman sumagot ni Pastor Well. Si Kuya Nap na lang. Ayaw din sumagot. Paano yung mga tinatawagan mo? Hindi mo makontak para palakasin ka. Darating ang time, walang magpapalakas sa'yo, kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang tanong, paano? Alam nyo, this is the time, si David, pinalakas niya yung sarili niya. Paano? Kinausap niya yung sarili niya. Huwag ka matakot. Hindi ka iiwan ng Diyos na buhay. Naranasan niyo na bang mag-preach sa sarili niyo? Ako nagpipreach sa inyo. Pero may mga time, may mga gabi sa kwarto ko, sa salamin, nagpipreach ako sa sarili ko. Ruel, mahal ka ng Diyos. Naalala ko pa nga yung message ni Kuya Nap. Hindi magkakasala sa iyo ang Diyos. Hindi makakalimot sa iyo ang Diyos. God is in control. Huwag kang bibitiw, Ruel. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ginaganyan-ganyan ka pa. Palakasin mo yung sarili mo. Ang Diyos nagpasimula sa iyo ng mabuting gawain. Hindi ka niya iiwan. Magtiwala ka sa Panginoon, Ruel. Tibayan mo ang iyong pananampalataya. Naranasan niyo na bang kausapin yung sarili niyo? You talk to yourself. You preach to yourself. You encourage yourself. You build up your own self. Kailangan may time, ikaw mismo nagsishare ka sa sarili. Nagsishare ba kayo ng Word of God sa iba? Naranasan niyo na bang mag-share? Bumisita sa iba at mag-share? May time, ikaw naman ang bumisita sa sarili mo. Ruelan niya ka ba? Oh. Tapos palakasin mo yung sarili mo. Ngayon, parang kung hindi ka sanay, pumunta ka sa salamin. Sabi mo, oh, kayang-kaya ni Lord yan. Kung hindi mo yan kaya, kayang-kaya ng Panginoon yan. Ngayon, kapag lumakas na yung sarili mo, na-encourage mo na yung sarili mo, ito mahalagang mahalaga, marami kang alam na promise ng Lord. Marami kang alam na Word of God. Para yun ang gagamitin mo para mapalakas mo yung sarili mo. And then, dito siya, pagkatapos ay, after he encouraged himself before the Lord, nag-inquire siya, Lord, hahabulin ko ba ang pangkat na ito? Nagtanong na siya sa Lord na siya ay nakalma. Aabutan ko kaya sila? Ano sinagot ng Panginoon? Habulin mo sapagkat tiyak. Sabihin nyo, tiyak. Kapag ikaw ay sinamahan ng Diyos, tiyak mababawi mo ang lahat ng ninakaw sa iyo ng dyablo. Tiyak mababalik sa iyo. Ang sabi ng Panginoon diyan, tiyak na aabutan mo at tiyak, 2 beses na tiyak, double na tiyak. Kapatid, kapag ikaw ay dumadaan, kahit mabuti ka, masunurin ka, dumaan ka sa malaking problema, kapit ka lang sa Panginoon, stay in faith, dahil titiyakin sa iyo ng Diyos. Lahat ng ninakaw sa iyo ng dyablo, ibabalik ng Panginoon. Lahat ng nawala sa iyo, mababalik sa iyo. At tiyak maliligtas mo. Ano nangyari? Naligtas nga at naibalik ang lahat ng nawala sa kanya. Yung asawa niya, naibalik. Anak niya, naibalik sa kanya. Lahat ng nasamsam sa pamilya niya, naibalik. At napatay pa nila ang lahat ng nagnakaw ng kanilang mga bagay-bagay. Kapatid, hindi mabibigo ang Diyos sa magandang plano niya sa buhay natin. Sa dinadaanan natin ngayon, hindi yan ang magde-define ng future natin. Meron ka bang pinagdadaanan ngayon? Hindi yan ang katapusan. Hindi ka diyan matatapos. Dadaanan mo lang yan.
Pero huwag kang bibitiw sa Panginoon. Dahil dumaan ka man sa apoy, dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dahil kasama mo ang Diyos na buhay. At dahil sa kanyang katapatan, matutupad yung master plan niya sa buhay mo. Tayong lahat ay tumayo. Ama naming Diyos, You have a master plan for each one of us. Hindi kami matatakot. Hindi kami bibitiw, O Diyos. Magtitiwala kami sa inyo, Panginoon. Mananatili kami sa pananampalataya. We will keep the faith, O God. Totoo, Panginoon, sa mundong ito, pwede kaming manakawan, mawalan, Panginoon. Pero hindi, Panginoon, makapipigil yon para hindi matupad yung plano mo sa amin. Panginoon, kung meron man kaming nagawa na hindi naging kalugod-lugod sa inyo, patawarin mo kami, Panginoon. At kung kami man ay nasa loob ng tiyan ng balyena, Lord, mangusap po kayo sa amin. Meron ka bang pinapagawa sa amin na hindi namin nagagawa? Huwag na namin hintayin tumagal pa kami sa balyena, sa loob ng balyena. Ngayon pa lang, Panginoong Isus, nagpapahayag na kami, Panginoon, na susunod na kami sa inyo. At kung kami naman ay wala sa loob ng tiyan ng balyena, subalit nasa gitna din kami ng mabigat na sitwasyon, matuto kami palakasin namin ang aming sarili. At Lord, magtanong kami sa inyo at sisiguraduhin mong tiyak, Lord, mababawi namin ang mga nawala sa amin. Sapagkat sa lahat ng tinawag mo, pinawalang sala mo, O Diyos, dinadalisay mo at inihanda sa isang pagpaparangal. Panginoon, meron kang karangalang inihanda sa bawat isa. Salamat, Panginoon. At Lord, kung sino mo po, Panginoon, dito ang nakakaranas, O Diyos, ng kabigatan sa buhay. Kapatid, meron ka bang pinagdadaanan ngayon? Kailangan mo ng biyaya ng Diyos, ng kagalingan, ng himala, ng probisyon ng Diyos. Itaas mo lang ang iyong mga kamay at mananalangin tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos, sa oras na ito, nakikita mo, Panginoon, ang pangangailangan ng iyong mga anak. Nakikita mo ngayon, Panginoon, ang pinagdadaanan, ang kalagayan ng iyong mga anak. Alam mo ang pangangailangan ng bawat isa. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, O Diyos. Right now, Panginoon. At abutin mo ang pangangailangan ng kapatid na ito, O Diyos. Ito man, Panginoong Yesus, ay kagalingan. Receive the healing right now. In Jesus' name. At Lord, ito man ay financial. Panginoon, sa pinansyal, Panginoon, natutugon sa pangangailangan na kailangan mabili, kailangan matugunan. Lord, mag-release ka ng blessing sa anak mong ito, O God. In Jesus' name, O Lord, O God. Lord, sa pangalan ng Panginoong Yesus, hayaan mong mabawi ang lahat ng nawala sa iyong mga anak. Kung sino man dito, Panginoong Yesus, ang nawala ng kapayapaan, ibalik mo ang kapayapaan. Kung sino man dito nawala ng kagalakan, ng init sa pananampalataya, ibalik mo ang lahat ng nawala sa iyong mga anak. Inaangkin namin ito. In Jesus' name, O God. Hallelujah, O God. Salamat, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon.